Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama! Magandang umaga po. Ngayon po ay, ano ba ngayon? 14. Yes, 14. Ang ating araw ay Martes. Yes. Tama, tama na naman ako. Bihirang-bihira yan. At ang ating oras ay Alas 11:01 ng umaga. At Ferdy, Mr. Sex Appeal, pogi na, macho pangat, Topacio. Bumabating muli sa inyo ng mabuhay po kayo lahat ng mga sa inyong katawan. Wow! Oh, yeah. Kasama si... Miss Juvie de Guzman. Yan! At, Nice to see you, attorney. Oo nga, Salamat. at, Kahit mainit, nandiyan ka pa rin. Oy, syempre hindi. Wala lang ako Oo. kahapon at nagkawindang-windang yung araw at may mga delay. Schedule, ano? Oo, pag Monday kasi talagang sa opisina namin, any office siguro Monday Opo. ay Busy. laging busy. Oo, hindi umabot eh. Eh, noon namang linggo kasi, ay meron kami yung Rage Coalition na I'm sure nabalitaan nyo na, Opo, no? opo. Oo, na ito ay binubuo ng almost or more than pala 700 parallel na non-governmental organizations. Iba-iba po yan, mambubukid, mangingisda, tsuper, kabataan, profesional, retiradong general, All walks of life. Iba-iba rin po ang politika niyan. Hindi iisa ang sinusuportahan niyang mga tao kahit sa 2028. Pero united po kami sa iisang adhikain. Matigil na yung corruption at pagnanakaw sa ating pamahalaan. Yan. So, ang namuno po niyan, hindi naman siya yung sinasabi natin pinuno ng grupo. Parang siya yung figurehead. Ay si Sebastian Baste Duterte na kasalukuyang punong bayan ng lungsod ng Davao. At syempre, alam naman natin, anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kapatid ni Vice President Sara Duterte. Oh, Yan. yeah. Alam nyo, yung isang taong yan ang nakapag-unite sa lahat ng mga grupong ito. Iba-iba yan eh. Meron diyang mga medyo left of center ang politika. May centrist, may rightist, may national Democrats, may social Democrats, may mga centrist, mga iba-iba. Iba-iba ang political inclination. Ngunit siyempre, ang isang issue na na umaapekto sa lahat ng Pilipino kahit ano ka pa man, Yeah. 'di ba? Opo. Kahit ikaw ay 'di ba, yung Iba yung paniniwala. sosyalista, republikanista, federalista, masahista. Oo. Oportunista. Oh. Grabe. Apektado po tayo nitong corruption na ito. Sapagkat Ayun. unang-una, katulad nga po ng sinabi ko, ay napakahirap kapag ang isang gobyerno ay walang pera. Katulad nito, ang tagal-tagal na binuno. Mahigit isang buwan at isang linggo na ba? O isang buwan at 2 linggo na? Almost, Ang yes. krisis, yung digmaan, na itong krisis na nagmula sa digmaan sa pagitan ng Iran at ng Amerika, di ba? Biglang tumaas ang presyo, wala namang ginawa ang pamahalaan. Samantalang yung ibang pamahalaan, sinubsidized, nag-price control. Oh, di ba Immediate sabi kay action. Oo, Action agad. pinatagal pa, binola pa tayo ng pamahalaan. Sabi, kailangan ko ng batas para magkaroon ng price control sa produktong petrolyo dahil deregulated tayo. May emergency powers naman. Nung nag-ondoy, alam nyo, nag-issue ng executive order si Pangulong then President Gloria Macapagal Arroyo. Price cap. Ganito lang, walang magtataas ng presyo ng gasolina. Okay. Bakit hindi ginawa dito? Ngayon, may mga ulalo na mga troll, nung sinabi ko yan, dapat ginawa ito. Sabi nila sa akin, hoy, hindi ang bobo mo.
Eh, yung temporary lang nga yung undoy eh. Oh. Hindi katulad ngayon, matagalan to, gera to. Hindi nila naisip, oo nga, temporary executive order. In the meantime, Yun din ang solusyon. Oo. In the meantime na mahanap ka ng pangmatagalang solusyon, pigilin mo muna yung pagtaas. Ayun. Halimbawa, etong gobyernong ito, napakakupad. Mabilis lang itong pamahalaang Marcos sa pagnanakaw. Mabilis. Pag nagnanakaw, yung saro, release agad. Yung pera, release agad. Pagka para sa bayan, napakabagal. Di ba? Nag-certify pa ng urgent. Yung kailangan daw niya yung batas para tanggalin yung excise tax. Para bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. Okay. Sinertify sa urgent, pumunta sa House, minadali na nga. Pumunta pa rin sa Senate, syempre, minadali na nga, dumating sa kanya, hindi pa agad pinirmahan. Noong April 12 lang naging effective, di ba? Opo. Sana, in the meantime, ito hindi na iisip ng mga troll. Kaya yung mga troll, hindi ko na pinapansin, natatawa na lang ako. Alam nyo, alam ng mga nasa PCO, yung Presidential Communications Office, na pawala na itong gobyernong to. Kasi malapit na 2028 eh. Opo. Alam nyo, kanya-kanya ng sikwat ng pondo roon eh. Yung ibang mga tao roon. Alam nyo kung bakit? Dati, yung mga troll nila, medyo may konting talino pa kahit papaano eh. Nag-engage pa sa'yo kahit medyo ginugulo ka. May argumento. May argumento, konti, kahit konti. Ibig sabihin, may konting katalinuhan yung troll. Sabihin, hindi pwede yan kasi yan temporary lang. Hindi pwede yan kasi ganito, iba yung batas. Tignan mo naman tong batas na to. Ngayon, ang mga troll nila, bukod sa kukunti yung followers, anong sasabihin sa'yo? Pandak, uloy, dugyot, ungas. Argumento ba yun? Di ba, Pangaasar lang. Argumento ba yun? Ibig sabihin, ang kalidad ng mga trolls ng administrasyon ngayon, bagsak na. Lahat ng standby sa kanto, yun lang kinuha para konti lang bayad. Hindi na yung mga professional. Kinukuha na yung pondo. Halimbawa, kumuha ka ng 1,000 trolls, bayaran mo. Nang sa 10,000 kada buwan. Ang ginawa nila, yung 10,000, kumuha lang tayo kung sino-sinong tambay sa kanto, yung mga alas 11 pa lang ng umaga nag-iinom na ng bulag. Yun na lang kunin nating troll, bigyan mo ng isang cellphone, yun. Sige, pag-trollin mo, 5,000 lang bayad natin, 4,000. Anyway, tambay lang naman sa kanto eh. Di ba? So yun ang ginagawa nila. Napakasama ng quality ng trolls. Hindi mo na dapat i-engage, walang kwenta eh. Dati paminsan-minsan, halimbawa may 4,000, 5,000 followers, Opo. ay ini-engage ko pa ng konti kahit papano, o minsan natutuwa ako para kumita man lang. Opo. Di ba, per engagement yung trolls, sinasagot-sagot ko kahit kengkoy, kahit wala. Yan. Ngayon, wala nang kwenta eh. Anyway, mabalik tayo rito. Dapat yun, in the meantime, pagkagera, at alam mo, ang unang tatamaan ay presyo ng produktong petrolyo. Hindi naman kailangang maging matalino ka eh. Opo. So kahit si Pangulong Marcos ay pwedeng maintindihan naman ito. Siyempre, gera! Saan ang gera? Iran. Ano ba yun? Middle East. Saan ba nanggagaling ang langis? Middle East. Tataas ang presyo ng gasolina. Banat ka agad in the meantime na wala pang batas. Di ba? Temporary solution yan. Or isubsidize mo katulad ng Malaysia. Kaso mo nga, again, sasabihin ko sa inyo yung sinabi ng aking mga kaibigan, papaanong magsasubsidize? Walang pera, ninakaw na. Since 2022. Since June 2022, ninakaw na. Wala nang pang-subsidize. 1 trilyon mahigit. Ang dami-daming pang-subsidize noon. Ngayon, eto ginawa. After so many cheche, burecheng, chuchu-chuchu, bla bla bla. Anong ginawa? Binigyan ng kapangyarihan ang Pangulo para magtanggal ng excise tax. Tinanggal nga ang excise tax, saan nilagay? LPG at petroleum. Bagamat okay ito. At salamat, Mr. President. Hindi ito ang ugat ng problema. Ang ugat ay yaong diesel at gasolina kasi ginagamit po yun sa transport. Etong kerosene, panluto. Etong LPG, panluto. Okay, thank you po. Give credit where credit is due. Tama naman yun. Para hindi naman masyadong mahal yung
pagkain. Hindi, yung pagluto. Panluto, sa Ang pagkain, problema, syempre. may panluto, wala namang iluluto. Bakit hindi dumadating sa mga palengke, sa mga grocery, yung pagkain? Ayaw nang mag-angkat ng mga trackers. Kasi, laki negosyo, ha? Laki negosyo. Di ba, sinabi nga ng isang tracker, ang kanilang kontrata sa yung average 12,000 kasi ang gasolina nila, diesel nila, mga truck yan ay 3,000 lagi, more or less. Ade, Constant na yon, naging 9,000. So anong margin mo? 3,000. Doon mo pa kukunin yung pahinante, etc. Ang dapat pinababa right away para hindi magkaroon ng ripple effect or domino effect. Gasolina. Diesel, gasolina. Anong ginawa? Wala. Pwede naman palang executive order. Bakit? Kasi ang sinasabi ng iba, ayaw kantihin yung mga oil companies. Takot sa oil companies. May ERC, may powers, may emergency powers. Meron nga sa konstitusyon pag emergency. Opo. Pwede ka mag-take over doon sa yung mga essential. Langis, tubig, kuryente. Nag-declare na ng state of energy emergency. Dapat in the meantime na tumatakbo yung bill, na tama naman yung bill na yun. Okay naman, wala naman tayo masasabi. Thank you rin sa mga kongresista natin ay binigyan naman nila ng kaukulang atensyon. Ngaya lang, isinisingit-singit lang nila habang hinihiring nila yung impeachment ni Sara Duterte. Inuuna pa nila yun, di ba? Anong ginagawa ngayon? Ayan, anong dinadaldal, ayan, nasa monitor natin, anong dinadaldal, di yung energy, yung impeachment, hindi yung energy. Yan. Yun ang ginawa. Thank you, pero too little, too late. Nagre-ripple effect na. Ngayon, sinasabi nila, binibida nila, ay bababa daw. At thank you rin na mga 23 pesos ang diesel. Opo. Thank you, pero hindi dahil sa intervention ng government. Dahil sa law of supply and demand, may mga dumarating. Sa Davao, may dumating galing Brunei, direkta. Di ba? Ngayon, ang nangyayari, nagkakagulo. Kasi nagkaroon ng bagong development sa Middle East. Ang Amerika naman ang maghaharang sa Strait of Hormuz. Paano yung deal natin na sinasabi nilang ang Philippine flag vehicle? Na wala naman, meron bang tanker na Philippine flagged? Ako, pupusta ko 100,000. Walang dalawa yan. Hindi lalampasan dalawa. Kung meron man, 100,000 ito, seryoso. Unang makapagpapakita sa akin na meron tanker ng crudo na nakarehistro sa Pilipinas. Wala tayong ganyang barko. Nawala yung shipbuilding ng Pilipinas. Shipbuilding, dati may mga shipbuilders tayo rito. Pumunta na sa Korea, sa Japan. Sa iba na. Mga shipbuilders, Vietnam. May build ng ships. Tayo, kamote na. Yan. Ang Amerika na sinasabi, binablock nyo sabi sa Iran, binablock nyo. Bablock din namin. Kayo naman na hindi namin padadaanin. May problema ngayon. Sabi ng Iran, yung mga pro-US, hindi nila papadaanin. Sabi naman ng US, yung pro-Iran, hindi nila padadaanin. Anong resulta? Parehong talo. Walang dadaan. Wala. Kamoting kahoy, paano yung supply natin? Yan. Hindi ko nga maintindihan kung anong nangyayari. Ngayon, paano yung supply natin? Dapat yan antimano. So, dapat yan for 1.5 months na control Kung meron man talagang matindi, siguro, eto na yon. Pero at least, for a while, na control. Hindi yung immediately, the day after nagbombahan sa Iran. Na-anticipate na nila dapat. Yan naman, hindi naman sinasabing, hindi naman pagising mo, binobomba ng Iran. Di ba, naggirian pa yan Opo. Nagpahayag, kontrapahayag, nag-warning, di ba? Dapat yan in place na. Hindi Ang problema sa gobyerno ito, hindi proactive reactive. Pag nariyan sa kakikilos, hindi nila na-anticipate. Di ba? Kitang-kita naman natin Yan ay very eloquently stated or demonstrated doon sa ginawa ng ating Pangulo, di ba, nung bagyo. Opo. Yung the famous, anong gagawin natin sa may kamot-kamot sa ulo?
Ibig sabihin, attorney, wala tayong magaling na nasa gobyerno ngayon? Wala kasi nga, Ang ang sakit nun, inaatupag ay pagnanakaw. Yung lalo na yung sa house, karamihan, hindi naman lahat. Opo. May mga matitino dyan. Kaso ang problema, yung mga matitino, yun ang hinaharas. Yung mga hindi matitino, yun ang namamayagpag. Katulad ni Kiko Barsaga, inaresto. Di ba? Grabe. Yun ang nag-expose ng corruption. Yun ang pinakukulong. Kung sinong nag-expose ng corruption, kami ang dinidemanda. Dinimanda ako ng sedition, sinimanda ako ng cyber libel. Yan. Buti na-dismiss na. Kung sinong nagtatanggol sa mga matino, yun ang ginugulo nila. Yun ang mabigat dito. Inaatupag pa impeachment kesa dito Malungkot sa yun. energy at bendalo na naman. Ayaw nila magbendalo pagdating sa presyo ng gasolina at ng ibang mga produktong petrolyo dahil wala sila. Talagang tupi sila pagdating sa mga oil companies. Pero pinabayaan mo mag-profiteering. Gaano kahina kang Pangulo? Ikaw na nagsabi, uy, may 50 days pa tayo. Ibig sabihin, yung langis na yon, yung fuel na yon, hindi lang langis kasi kukunti na lang naman ang refinery sa Pilipinas. Opo. Ang karamihan ng ini-import natin, ready to go na, refined na, diesel, premium gas, unleaded gas, etc. Wala naman tayong refinery rito na Wala na. Wala na. Meron siguro, konti na lang ang capacity. Biro mo, yung pala 50 days, ibig sabihin, 50 days pa ang supply na nabili mo sa lumang presyo. Bakit isa-charge mo sa bagong presyo? Right away, Right away nga. Yan nga, profiteering. Pero may ginawa ba ang gobyerno? Ikaw magsabi kung may ginawa, di ba? Anong ginawa ng gobyerno? Eto, sasabihin ko sa inyo. Ang ginawa ng Pangulo sa gitna ng paghihirap ng ating mga taong bayan. Nag-date, nakipag-date, nanood ng concert kasama si First Lady. Nakipag-date, nag-dinner, may private chef pa. Nakipag-post pa sa private chef. Parang sinasabi, yung mga tao, wala nang makain. Nagdidildil na lang ng asin ng mga tao. Kami, kita mo naman kami, sarap ng kinakain namin. Kumuha pa kami ng chef na private, naka-uniforme pa. Meron pantok, yung puti. Nagpakuha pa ng litrato. Wow naman, how insensitive can you get? Para lang patunayan na buhay ka. Malungkot yun. Yung iba naman, wala naman kaming pakialam kay buhay ka o patay ka. Kasi, ibig sabihin, kay may sakit ka o hindi, parang wala ka na rin naman eh. Hindi naman namin nadadama ang iyong presensya, Mr. President. Parang wala lang di ba? Bago nagpakita ka, nakipag-date ka sa misis mo. Wala naman masamang makipag-date sa misis, pero not in a time of public crisis. At time of acute public want, napaka-insensitive. Sana pinakita niya. Yung binibisita niya. Kahit optics na lang, pakitang tao na lang. Kasi puro pakitang tao naman tong gobyerno to Pero, maayos siguro nag-i-inspect ka ng mga delivery, o kinakausap mo yung mga jeepney drivers, patunayan mong malusog ka. Wala na pong problema sa amin yun. Ayaw naman namin hindi ka maging malusog. Sinabi ko na to time and again. Ayaw naman natin na may mangyari sa kanya, nandiyan naman yung 2028, di ba? Ang papakita mo para pakita ikaw ay malusog ay nag-dinner ka ng masarap na pagkain kasama yung asawa mo na niluto ng private chef habang ang buong Pilipinas ay naghihirap. Malayo siya kay Pangulong Laurel, Jose Laurel, nung panahon ng Hapon. Di ba nasakop tayo ng Hapon? Naglagay ng merong Japanese-sponsored Philippine government. Ang Pangulo ay si Jose Laurel. Di ba? Tatay ni Doy Laurel. Kinikwento ni Doy Laurel sa amin, buhay na siya noon Sabi sa kanila, sabi niya sa tatay niya, may nagbigay huta atin ng mga karne, etc. Makakakain tayo ng maayos. Siyempre, presidente yun di ba? Kahit paano may magre-regalo roon. Sabi niya, ibalik mo yan. Sabi niya, bakit tay? Kung anong kinakain ng ating mga kababayan, yun lang kakainin natin. Daing lang at saka munggo. Yun lang ang kakainin natin. Kasi yun ang kinakain ng average na Filipino. Daing at munggo at kanin. Konting kanin. Sympathy, talaga. Para nararamdaman natin yung nararamdaman ng ating mga kababayan. Kasi pag hindi mo nararamdaman yan, paano ka makakaisip ng paraan
para makatulong. Opo. Oh, parang si Auntie Claire, di ba? Oh. Wala daw patayan. Hindi daw niya nakikita paglabas siya ng bahay. Alam nga namang magpatayan yung mga tao sa harap ng bahay mo. Oh, wala daw krisis. Di ba sabi niya noon, walang krisis. Eh ano pala yung 120, 130 yung diesel at wala nang makapagpasada kasi wala nang kikitain. Hindi ba krisis yun? Oh, di ba? Oh, yun ang mabigat din kasi eh. Ha? In denial. Ngayon, in denial, makupad, insensitive, gago, wala ng pera para tumulong. Kaya alam mo kung bakit excise tax lamang sa LPG at kerosene, yung gas. Eh, matagal ang bilihan nun eh. Hindi naman pang araw-araw na gamit Oo, yun ibig eh. sabihin, ba't yun lang ang tinanggalan ng excise tax? Kasi, pag tinanggal daw nila ang excise tax sa gasolina, diesel, mawawalan daw ang gobyerno ng 350 billion. Yun ang iisipin mo, mawawalan ng 350 billion. Ininakaw nyo nga 1.3 trillion. Kasi nga, hindi na sila makapagtanggal ng excise tax. Kasi ninakaw na nila, walang laman ang kaban ng bayan. Oh, yun ang totoong reason dyan. Ba't hindi nila matanggal ang excise tax? Bakit ka humingi pa ng kapangyarihan sa Kongreso na isuspend ang excise tax? Hindi mo naman pala sususpindihin yung excise tax ng diesel at gasolina. Eh, niloloko mo lang kami, Mr. President. Oh, di ba? Mabigat eh. Ha? Oh. Kaya itong mga kasama, itong dating panauhin natin, natatandaan mo, si Kamar Valbuena. Opo. Ito po, Manibela, si Manibela. huwag nating sisihin yung Manibela sapagkat sila ay nag-anunsyo ng tigil pasada. Additional. Oo, from April 15 to 17. Opo. Kasi hindi na talaga nila kaya. Di ba sinabi naman ni Kamar dito? At saludo ako sa pakiging prangka ni Kamar. Di ba sabi ko, anong measures ang gagawin nyo? Dako, wala na ho kaming maisip, sir. Tumigil na eh. Oo, wala na kaming, hindi na namin alam sapagkat, ano ba naman magagawa ng isang tsuper? Opo. Ang magagawa lamang ng tsuper ay magtigil ng pasada. At pag natigil ang pasada, lahat perwisyo, hindi lamang yung mga pasahero, pati sila, sapagkat wala silang kikitahin. Tama. Siguro talagang sa kadesperaduhan na nila. Sabi nila, wala nila namang kaming kinikita, ditigil pasada na kami. Wala namang ginagawa ang gobyerno, ditigil pasada na kami. Abunado pa raw sila. Hindi naman, ayaw naman itaas yung presyo Opo. ng pasahe. Ang akin po, hindi dahil tayo ay anti-passenger, kundi kapag krisis po talaga, lahat sama-sama, papasanin natin yan. Tulong-tulong At dapat ang gobyerno ang nagli-lead. O, di ba? Ang problema nga, uulitin ko, kasi walang pera ang gobyerno. O, ito pa ha, hindi lang pala jeepney driver ito. Opo. Sabi ni Kamar, kasama ng yung mga transport networks, yung mga ride-hailing, taxi, motorsiklo, yung mga angkas, Opo. at yung mga tricycles pa ay sumama. Oo. Kasi nga, Mga rider din. ayun nga, yung mga rider. Bigat na Hindi. yun. Naku, pagka nangyari yan, paano pa Wala magta-transport na, ng pagkain? alternative. Di ba? Yung Grab. May Grab food eh. Yes. Kasi yung iba, sa halip na lumabas, napakamahal ng gas, o-order na lang ng pagkain. Opo. Kung wala nang magdadala ng pagkain, paano? hindi naman, wala namang pasahero, di magugutom. Yung mga office workers natin, mga Aray ko. natin. Hindi, mahirap talaga ito. Mabigat. Kasi nga, ito ay dala na rin ng kanilang pagkadesperado sa walang ginagawa ng gobyerno. O, di ba, sabi niya, nag-enjoy na daw yung mga oil companies sa kita. Ano, kita mo, 12 nagkaroon ng epekto yung excise tax na yung pwedeng tanggalin. Ano ng petsa ba ngayon? 14. 14. Ang tinanggal pa lang kerosene, dapat yan immediately. Ang tagal na eh. More than 1 month ng ganyang kataas eh. Uunahin mo yung kerosene at LPG. Samantalang, although okay yan, kulang na kulang po, Mr. President. Kulang na kulang. Parang kanta ni Rachel Alejandro. Kulang na kulang. Kulang sa pansihin. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, Yo, Topasyo. Topasyo. Pagkatapos sa mga commercial information, alam ito sa pagkatapos sa paalala, habang ito ay news, breaking news,
at ating oras Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yeba! Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Nasama! Nagbabalik ang Yes, yes, yo! Topa Show, Attorney Ferdy Topacio! At Miss Juvie de Guzman. Ating okos! Alas 11:31 ng umaga. At syempre po sa ating pagbabalik ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pakita mo, tweet mo, uy. Tapos na pala. Ayan. Ikaw muna, hahanapin ko yung ano. Yes, para ho muna sa Yung kay ano. Kat Tirso na magagandang mga salita. Ano muna natin, hanapin? Oo. Hindi, Okay ikaw na muna. ako. Okay, pagbati muna pinapaabot natin kay Josephine Salvador ng RMC. Boss RMC, salamat po. And of course, si ano to? Si Remigio Bonanza Salonga. Hi po. Yan, Captain Rolly Durana. Salamat po sa inyo. Chris Francis, Henry Soleta Tenedoro. At saka salamat po kagabi kay Ate Beth. Yan, Ate Beth Pineda, salamat po for having Hi po. a good dinner. O, di ba? From Bukawe, Bulacan. Doon tayo galing kahapon. Ito pa lang si Ate Beth, sir. Siya po pala ang siya po ang founder ng Coco Pandan na Rice. Ayun Yan. ba, ganun ba? Bakit wala tayo rito? Ay, Dapat sample naman. Oo nga. Para masubukan natin. Ayan. Kahit, Yan. kahit Bibili 5 na. kilo lang, kahit 5 kilo lang. Oh, yan. Bili tayo niyan. Yan. Extortionist tayo ngayon. Oh. Ganun. Para tayong si Kwan, wag na nga. Ay. Peace na kami, peace. Isa kayo. Yan. Pero Tony, Alam mo kung sino ka. nakakatuwa lang kasi dyan. Blessing din ang bahay niya. Tapos po, nagkita-kisa sila ng buong pamilya na kanilang yung mga clan nila. Nagkaroon sila ng magandang salo-salo. Ayan. Alam mo kung saan yung maraming clan? Opo. Sa Aklan. Sa akin. Horny, pare! Horny! Ganon! Pare, horny! Ayun na. O sige, Tony. Back to you. Okay, ito naman ang ating... unahin na natin si Kat Tirso. Kasi minsan hindi natin makita. Ngayon, inagahan ko na. Sabi ni Kat Tirso. Uy, bago yan, happy listening daw kay Romel Reyes, isang avid fan natin. Wow, thank you. Thank Sir Romel, you. sana huwag kayo Oh, magsawa yeah. sa aming pagmumuka. Okay, pero kung radyo, hindi niya kita ang ating pagmumuka. Ang pagtripan mo na lang pagmumuka ni Luistro. Para magkaroon ka ng alta na presyon. Yan, Okay. Sabi ni Kat Tirso, the goodness in our hearts is one of the most beautiful gifts that we possess. Despite the charm of our physical appearances, the inner being in us gives the real beauty that pleases God. Real goodness is seen on how one treats the least, the last, and the nobody. Yan. Diyan talaga makikita yung breeding, yung pagtutungo mo sa mga maliliit. Opo. Katulad ko, maliit. Be a blessing to Yes. others. Napakaganda. That's Oo, true. thank you, Kat Tirso. Palakpakan natin si Kat Tirso na Yahoy! laging yan, si Gerald Calzado, unang-una naman. Always watching from Bangag noon, Bangag ngayon. Yay! Okay, Melchor Go, mainit tanghali. Wala na daw pong pera. Ay, sinabi nyo po. Wa na daw. Wa na. Pasita Shimosato, Japan. Mukbanger, 21 Ayan. mix. Gandang tanghali. Gandang tanghali rin po. Opo. Win Nathaniel Pasyon. Oo, bon dia po. Watching here in Ilocos Sur, vacation mode from Andorra. Wow. Ang Andorra na isa sa mga pinakamaliit na bansa yan sa buong Ano ba, mundo. Asia ba yan? Hindi, nasa Europe yan. Europe. Yan ay nasa Andorra. border ng Spain, France. Yan ang Andorra. Alam mo kung sinong pangulo ng Andorra? Ano po? Hati sila ng isang yung monsignor ba o bishop at yung kung sino man ang prime minister ng France, yun ang sovereign ng Andorra. ganun ang style Bago, yun ay only country ng official language ay Catalan.
kung hindi ako nagkakamali. Anong salita Catalan. yung Catalan? Parang Espanyol? dialect ng Spain. Yung Catalan ay malapit sa Spain. Alam mo yung Catalan is yung Barcelona yan, Catalan region. Penedes region, Catalan, diyan ang gagaling yung Cava, 'di ba? May halong Panyol oo, din, Panyol. Oo, tama po tayo, 'di ba? Sir Win o Ma'am Win, hindi ko alam kung lalaki o babae. Opo. Oo. Tama. Bago duty Sige. free diyan, yung mga taga Spain, taga France, pupunta diyan. yes, mura para nga po mag-shopping lang kasi duty free. Opo. Yan, okay. Oh, Ernesto yeah. Marquez, ngek, nawala. Teka muna, sandali lamang po ha, Ernesto Marquez. Sige po. Ha, oo. Yan, Okay. yes, yun. Nakahabol daw ng live Joseph Aguilar, Dublin, Hi. Ireland. Dolores Hello, Mercoleta. hi. Half cousin siguro to ni Kadan Marcoleta. Mercoleta naman siya. Mercoleta. Green Park, Cainta, Romulo Divina Gracia. Kumakain daw siya. Oh, Baka sarap. mawala gana nyo, ha? Oo, hindi, pero mas maganda yung gana nyo sa amin kesa manood kayo ng hearing ng Ganon? House Justice Committee. Pag nakita nyo yung mga ibang tao roon, mawawalan kayo ng gana. Grabe Okay, naman yan. Melegra Verte de Nuevo. Yan, Diyos lo bendigo. God bless us daw. Yan, oh. Ayun. Natutuwa daw siya na makita tayong muli. Opo. Yan. Melegra Salamat po. Verte de Nuevo. Yan. Yan. Good to see you again. Muchas gracias. Sabi naman ni Joseph Aguilar, yan, nasabi na natin, babaeng dalawang hello, Attorney Guaps. Carl Oh. Buang. Nakaabot din daw ng live Bangungot, San Francisco, Hello. California. Yan, oo. Nandito si Moon Miranda, Cebu naman siya. Oy. Virgie Estrada, hello. Hi. Sabi nga ni Chris Aquino, hi. Oo, nandito eto, teka, sino pa bang nandito? Judge Hawk. Sa Congress ang matitino, hinaharas ang baluktot, tumatakas. Yan, oo. Noel Buluram, nag-iisip ang mga tao para ng extra income. Itong gobyerno natin, iniisip kung paano pagkakitaan. Ay, sinabi nyo po. Grabe naman, Kula Sisi, nandito rin. Rowel Almasan. Opo. Sukan-sukan na daw sila kay Ping Lacson, Ogie 08 Singapore. Yan, Linda Vitaliano, good morning daw, Rexy J. Oo, Jeneline Martin, Hong Kong naman siya, GGC. Oo, insensitive daw talaga si BBM. Sara Nakamura. Oo, grabe daw, galit na galit siya sa mga oil companies, Milorde. Pati yung NHA Housing, pinadala ng sulat para sa delinquency. Ala. Teka muna, relax lang kayo. Hindi nga makakakain yung mga tao. Palalayasin nyo pa. Sabado. Oy, happy birthday! May Sabado. Hi. Quintin Arsiaga! Happy birthday! Diba? Pag nakalusot daw si Sara sa 2028, kamote ang mangyayari sa mga magnanakaw. Neria Obise, ha? Hindi nila buksan man lang ang maletang ninakaw nila. Hindi nila gagawin yung mga ganit yan eh. Emma Madra, Abu Dhabi, Marisol Manongsong, yes, yo, Rick Mad, Yahoy. Rolly Dalire, Opo, yan. opo. Solid po kaming mga DDS, sabi niya. Etong GGC, Gilbert and Marie, hi! Hello. Oo. Ito pa, marami pa rito ha. Anselmo Hernandez, nandito rin, Nene Daddy. Yan, nandito, oo. Sara Baldovino, good morning din po. Melanie Amoyan, good morning. Good morning. Oo, Marfil Viloria, Patrick Jason Abad, Chrissy 1676, nandito Ami Valenzuela, hello din po ma'am. Oh, Oo, yeah. Tatay Stross. Oo, Yeah. byproduct lang daw yung LPG at saka kerosene. Oo naman po. oo Oo, nga. tayo ang problema natin, byproduct yon, we will buy product naman na mataas. Naku, Joylyn Suarez, San Pedro Laguna, Under Arnold, hello everyone, sabi niya. Hi. Sino pa? Hi, Resurrection hi. Francisco, good morning din po. Hello. Oo, JLHV 2683. Nakaka-good vibes daw tayo. Thank you. Kontra daw sa Crocodile Farms. Ang kaya yung Mark Madrona, Las Vegas, Nilo Kiwi, Jerry Avila. Gusto daw ni Delima sa tabi niya paupuin si Madriaga. Oo, yun ang... Kaya talaga, siyempre, si Papa good Michael... vibes siya. Oo, si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas. Ay, happy birthday kay Cathy Palamos kahapon. Wala lang Happy ako rito. birthday! Hindi kita nabate. Ryan Ang, Ramil Oliveros. Hi. Ay, narito rin po. FG Arroyo, yan. Si Daniel Long. Ay, congratulations sa mga isda. Inday Sara Duterte Advocacy. May tree planting sila bukas.
hindi ko lang malaman kung sa Tarlac. Bataan yata, Bataan. Kung ako'y hindi nagkakamali, ako'y tama. Okay. At syempre po, teka muna, si Andrew Tan, si William Gatchalian, Willie King, yan, si Alex Cruz ng Vinfast. Ayan. Si Richard Chuateco, Lulia Nats Gamboa, Rainer Chu ay palaging nakikinig sa atin. At mga kasama, alam mo, may isang kinalulungkot ako bago tayo mag-break at i-welcome natin yung ating special guest. Okay. Ang nangyayari po kasi, ako naiinis na rito minsan yung mga gambling applications, automatic naglo-load sa aking cellphone na walang pahintulot. Bigla na makikita mo, may ganito, may ganyan, may Commercial ganyan. mo na. Oo. Hindi, nagda-download na. Download na talaga. Ba? Tanggal ako ng tanggal, magda-download na naman the next day, nakakayamot, masyadong agresibo. Bakit? Kasi ang dami nating kababayang nalululong sa sugal. Sapagkat sa hirap ng buhay. Isang payo lang wag naman magagalit yung mga lisensyado ng PCSO kasi para sa akin po, para sa akin, hindi po solusyon yung pagsusugal. Kaya lang minsan, wala nang magawa. Alam mo kung bakit? Kasi, unang-una, hirap ang mga tao. Kaya nagpasasapalaran. Pangalawa, walang perang gobyerno, ninakaw. So, yung revenue kasi, pag nag-license ka ng gambling company, yung isang bahagi noong kita ng kumpanyang yan at malakas ang kita, binabayad sa gobyerno, parang prangkisa. Pero alam nyo po, wag po tayong magsusugal. Yan po ay labag sa Biblia. Sapagkat yan, ito, ang sinasabi sa unang Timoteo, sa ang talata ay Gis, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnanasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Di ba? Yan ang mabigat. Bakit? Nalululong nga sa halip na sumamba o pumunta sa simbahan o kapilya o kung ano man ang iyong relihiyon, nagsusugal kayo. Ngayon, nakalagay naman sa Biblia. Dapat mag-alay, di ba? Sa iyong pananampalataya, sa iyong relihiyon. O sa halip na i-alay mo, sinusugal mo Natalo sabi rin sa Hebreo 13, ang talata ay 5. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Yung pagsusugal, ibig sabihin, hindi ka kontento sa biyaya ng Panginoon. Di ba? Di ba? Pero dapat matutong makontento. Oo, at magsasapalaran. Kita mo, sinabi naman dito, ito, pinag-aralan ko ito. Sabi sa Kawikaan, 16, ang talata ay 33. Ang pagsasapalaran ay hinahagi sa kandungan, ngunit mula sa Panginoon ang buong kapasyahan. Iyon. Masama po yan at sapagkat although hindi tahasang sinasabi dito sa Biblia na mali ang pagsusugal, yan ay yaman na hindi dahil sa iyong pagpapagal, kundi sa pagsasapalaran. Sabi ng Kawikaan 13, ang talata ay 11. Mauubos ang kayamanang nakuha sa madaling paraan. Di ba madaling paraan yung pagsusugal? Easy money. Ngunit siyang unti-unting natitipon ay madaragdagan. Ibig sabihin, huwag kayong umasa sa easy money. Yes. Oo, 'di ba? Yan ang nakalagay sa Biblia kung inyo lang pag-aaralan, 'di ba? Sabi din sa Mateo, sa ang talata ay 24. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo mapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ano bang sugal? Yung pagnanasa sa kayamanan. Kaya nga nakaka-addict yan Nakaka-addict yan. Ano yan? Medically proven. May na-addict. Paano kayong mananampalataya ng maayos kung addict kayo sa sugal? Dapat maging addict. Kung mag-a-addict kayo, addict sa pagmamahal. Sa pagsamba sa Ama na nasa langit. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik po ang Yes Yes Yo Topacio pagkatapos ng break na ito. Ating oras, Alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3, Yeba! Yes Yes Yo Topacio! Yes Yes Yo Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapacio. Yes Yes Yo Topacio!
Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang GSSU Tomasyo sa oras na Alas 11:49 ng umaga. Attorney Ferdy Tomasyo. At Miss Juvie de Guzman. At bago po namin ibigay sa inyo ang yeah. aming tampok na panauhin, ipagpapatuloy ko lang po ang ating pag-aaral, Sige mga po. magulang at mga kapatid. Okay. Ito sinasabi ko ha, bagamat wala naman nakalagay sa Biblia ang tahasan na Opo. bawal magsugal, Opo. makikita nyo po yan, mai-imply nyo sa mga talata Opo. na angkop. Ito, sabi pa ha, sa Isaiah 65, ang talata ay 11. Pero kasama kayo sa mga tumatalikod sa Ama, sa mga lumilimot sa kanyang banal na bundok, sa mga naghahanda ng pagkain para sa Diyos ng swerte, at sa pumupuno sa mga kopa ng tinimpalang alak para sa Diyos ng tadhana. Anong ibig sabihin? Di ba? Bawal sumamba ng Diyos-Diyusan. Opo. Sinabi din yan ng propetang Isayas, di ba? Oo, yung mga punong kahoy sinasamba ng iba, di ba? Idolatry, oo. yung mga picture. Kapag ikaw ay nagsugal, saan mo ba nilalagay ang iyong pananampalataya? Hindi sa Ama, hindi sa Diyos, sa swerte. Kaya nga sinasabi niya, parang Diyos-Diyosan, lady luck, di ba? Sinasabi na lady luck, di ba? Ang mga naghahanda ng pagkain para sa Diyos ng swerte. Opo. Na Diyos-Diyosan din yan. Hindi tunay ng Diyos. At nagpupuno ng mga kopa ng tinimpalang alak para sa tadhana. Faith, di ba? Destiny. Opo. Hindi ka naniniwala sa Panginoon. Naniniwala ka sa destiny. Sa swerte Sa lang. swerte, oo. Kaya mali po yan na yung pagsusugal na yan. Nasusulat po yan, hindi po tayo nag-iimbento dito. Oo. Sabagkat, eto, kasi yung mga nalululun sa sugal, nagpapabayaan niya ng lahat. Nakita ko ang daming ganyan, di ba? Napapabayaan na yung pamilya, napapabayaan na yung trabaho. Nangungutang pa nga yan eh. Di ba? Natututo pang magnakaw. Ang dami kong nakita, oo. Sabi sa ikalawang Tesalonica 3, ang talata ay Gis, ha? Opo. Eto. Sa katunayan, noong kasama pa ninyo kami, ibinigay namin ang utos na ito. Ito yung mga apostol ang nagsasalita rito. Opo. Kung ayaw magtrabaho ng isang tao, huwag siyang pakainin. Oo. Ayaw mo magtrabaho, huwag kang kumain. Ayun. Oo. Ano mangyayari na pati yung mga kaanak niya, Pamilya sambahayan mo. niya, o yung inipon para sa pag-aaral ng anak, para Oo. sa medisina kapag nagkakasakit, pambili Opo. ng bahay, o nalalagay sa sugal, di ba? O, yan ang Nawawala mabigat na. eh. Oo. At, Opo. yun ang po ang mabigat kapag ikaw ay nagsusugal. Kaya iwasan po natin yan. Kaya't ako Tama. tutulog ko dyan sa masyadong agresibo ang ating pamahalaan sa pagpopromote ng sugal. Lahat na lang ng platform. At sinasabi nila, di ba, pang-adult naman, may sarili na magpapapasya. Unang-una, hindi naman puro adults lang may hawak ng cellphone. Paano ba nila nasasala yan? Kung Yan. adult o hindi yung pinapadala nila. Lahat yan eh. Blast yan eh. Advertising yan. Kaya huwag po tayong padululon sa sugal, mga kasama. Nakakasira po yan. Napakarami ko nang nakitang. Marami nang winasak na tahanan. Oh, yeah. Oh, di ba? Tukso yan. Anyway, pupunta Ayan. na tayo sa ating panauhin. Ikaw na magpakilala Ayan. sa magandang dilag. Yeah, sinuwerte Oh, lang ako, Torny, at nagkita kami sa Yan. isang pagtitipon ni Yun. ka Michael De Lara. Dapat nandun din po kayo. Oh, hindi. Di Siya ba po ay judge. Yes. Di ba nakuan yun eh? Di ba na-reset? na-reset. Yung petsang pinag-resetan, hindi Yun naman yung ako. schedule mo. Oo, You're not- kandaloko-loko tama, yung schedule tama. eh. Pasensya Tama na po po. ka, Michael. Pero alam po nila yan. Don't Anyway, worry. pakilala mo na. Ito po yung isang pagpapalang may tuturing ko na makitang muli. Ayan, ang napakagandang si Miss Lady Russell Baldomaro. Yan, palagpakan po natin, Lady Russell. Isang actress, isang direktor. Magandang tanghali po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Oh. Thank you Ba po for nationwide. inviting me here sa Yes, Yo, Topacio. Sobra na isa. yeah. Yes lang. Hindi, teka muna, kulang yun. Oh. Hindi lang Luzon, Visayas, Mindanao kami napapakinggan. Ayan. Sa Asia, Okay po. sa Sa Europa, buong mundo. sa Middle Oh, East, yes. sa Oh, Antarctica, yeah. Ayan, Antarctica talaga. Buong mundo. sa Guam.
Sa Mars. Hindi, umaabot yan sa Mars. Opo. Oo. Pero Wala nga Tony, nakikinig. Malay mo, may Martian. Opo, halos pareho kayo ng peg eh. Kumakanta rin siya at the same time. Composer din siya. Kaya nga siya hurado, di ba? Doon sa, Opo, di ba yung, kaya- hindi ko napunta na singing competition Singing yun. competition. Oo. Songwriting. Songwriting. Writing contest. Songwriter ka rin ba, Ma'am Russell? Singer lang po. Singer lang. Sabi ko, Eh, singer ano lang. bang, hindi na tayo mag-aaksaya ng panahon. Oo, eh, pakantay bigyan na na. natin. Humingi na tayo ng sample. Ayan, sample. Acapella lang po. Sige na. Sabihin sige. niyo lang, Acapella. acapella lang, ano bang Opo. title Yung nito? favorite ng daddy ko to eh. Yun. By the way, ang daddy niya, yung sikat na action star na si Director Baldomare. Best actor. Yes, the best Okay. actor. Okay. Anong title po? Kung tayo'y matanda na. Kahit maputi na ang buhok ko. Oh. Pero walang buhok yung dati mo, ha? Kalbo po kasi doon sa mga ibang generation na hindi na naabutan. Kalbo po kasi si Baldomaro. Nakalbo na ba? Parang hindi ko napansin. Hindi, may napanood akong isang, baka role lang niya yun na kalbo Opo, siya. hindi Yung po. nasa Baka kulungan palambok. po. Ayun, tama. Kita mo, napapanood ko yung pelikula ng tatay mo na. Talaga, Merong isang kwan parang kinalbo yata siya. Yung parang nasa death row yata siya noon. No? ayun. Anyway, banatan mo na. Kahit maputi na ang buhok ko. Sana di tayo magbago. Kailan may, nasan may, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ko'y hagkan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit maputi ng buhok ko. Oh. Diba? Diba? Oy, nanonood din sa ating attorney si Juan. Hindi, si Luella de Cordoba, kaklase ko Ay, to. oo, nating Ayan. newscaster yan. At yan, si Luella de Cordoba. Di ba, newscaster yan ng Channel Opo, 4? opo, yan, 4 ba o yan. 5? 4, ano? 4. Nag-artista rin yan, ha? Artista rin May siya. kasama yan. Pati yung daddy niya, de Cordoba, artista rin. Oo. Opo. Nag-artista yan. Yung bumbayin siya, di ba? Opo, Na babae, magandang napakagandang babae, babae na rin. bumbayin. Oo. Opo. Kinakamusta kayo, Naalala ko attorney? yan. Sasabihin mo isang beses ay mag-guest siya rito sa atin. Naku, yun ang we will be happy problema. to have her. Oo. Oo. Mm. Okay. Oh, anyway, Ang galing, may humabol lang si yan. Malu Ancheta, si Cyrus po. de la Cruz, at si Maria Leonora Tahima. Wow. Melon Gamer, Marites Yan. Mix Vlog, ang dami. Tony Zamora, hi, nakahabol. Oo. Sabi daw, hindi anong masasabi mo, Loto, dahil hindi sugal yan. Oo. Dahil kung hindi daw mananalo ay mapupunta. Charity. Charity. Pero kumikita din po dyan ng gobyerno. Meron din pong share ang gobyerno dyan at game of chance pa rin. Opo. Pero kung tingin nyo hindi, ginagalang naman po namin ang inyong Opinion. pananaw. Oo. Sabi ni Rolly Aquino, madami daw siyang natututunan sa stasyon natin. Totski 2, Thank Dario you. Cabotaje, Nueva Ecija, On Torrels, Morning Dew, Alan Masa, Arceli Maneja, Teodoro Yan. Cafranca, Melanie Elia Mera, yan. Rolly Aquino, Gina Diaz, Alan de la Serna, JLHV, Nerissa Calalo, ang dami Rolly pa pong Durana. humabol. Oo. Yes. Anyway, meron ka bang message sa ating Message. mga nakikinig, sa mga aspiring na mga singer? Ayun. Sa mga baguhan po, mga performing artists po, tuloy-tuloy nyo lang po yung passion nyo as a singer kasi po darating din po yung time na mag-grow po kayo. Basta laban lang po. Bakit ako hindi na ako everyday. nag-grow? Sa mga lumaan naman, sabi mo baguhan. Mga lumaan. Sige lang, continuous lang po. Ayun. Okay, at Tuloy-tuloy sa lang. notang yan, mga kasama, ay magbibigay daan na po tayo sa susunod na programang
Senyor Balita. Kasama si Ang nag-iisang si Senyor Ray Pacheco. Aking pinsan yan, ha? Opo. Kasin. Opo. Kasin tangkad. Tama. Kaya ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, Topacio. At Oh, Miss Yubi yeah. Guzman. Kami po ay nag-iiwan ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa yeah. inyong mga kasalanan At Oh, titimo yeah. sa iyong kaisipan na huwag makikiapid! Join us. 1, 2, 3, Yeah! babayagin! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Topacio!